everyone. My name is Donnie Geisler. I'm 44 years old. I was a former national team member in Taekwondo, two-time Olympian in Taekwondo, and I'm currently the head coach of the Donnie Geisler Taekwondo Training Center. Kyungnan! Doing sport is a very positive thing. Teaching young kids martial arts and taekwondo will really help a child become a better human being in society. There is no gold medal yet sa taekwondo sa Olympics. You want to achieve and get that gold medal for the country, so there's pressure there. In the years to come, I want to create future Olympians, and hopefully the future gold medalist will be my student. Now that I'm a teacher, I work almost 7 times a week. It complements me now because MX3 is like a protective gear for my heart. I really need it as part of my diet because I knew that it's high in antioxidants. So I needed that to protect my cardiovascular system. Especially if you're an athlete, you should have stamina. And of course, I had injuries in the past, and the anti-inflammatory properties helped me recover. At this point in time, you want God to be there for you all the time. And of course, we have to exude that character of being a good person. And there are times when you will ask for God's guidance and you will seek for, wishes from Him. Just keep on praying, and I'm sure Jesus Christ and God will give it to you. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! Ay, patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Ay, magkawag mong sabihin radyo! Sabihin mo, gusto mo ng ganyan ang enerhiya. Sige, bibigyan kita. Consistent walang bitawan nakakaloka. Hindi pwede. Simulan natin ang ating Webes. Dahil nga syempre bukas ay holiday para sa ating mga panggang Chinoy. Kong Hei Huat Tsai. Ay, sige nga, magsalita ka nga ng Chinese. Ano ko, ibon? Ganon? Loro. Sabi mo sa kanila, mag-ingat kayo lahat. Hindi bukas pa. Hindi ngayon, sige na. Hindi, wag kang ganyan. Wala sila bukas. Ay, ewan. Nakakalo. Ano wala bukas? Yun na yung celebration diba? At syempre sa lahat pa rin po ng mga nanghingi ng tikoy sa akin. Wala. Yun ang sagot ko. Sa akin din. Diretsuhan, wala. Hindi pa kayo mawawalan. Mahal ang tikoy. Diba? Yung mga nanghingi sa atin, hindi kayo mawawalan. Oo, at hindi kayo magkakaroon. Diba? Pwede naman na po kayong pangakuan, pero huwag nyo na pong asahang tutuparin. Kasi abuso naman na daw yun. Oo. Pagka pinangakuha ka, gusto mo tuparin pa na nakakaloka. Ay, Mari, natanong ng mga kumari nating kapitbahay. Ano daw pagkakaiba nga ng tikoy at saka ng mooncake? Ang mooncake po kasi ay gawa sa harina na kung saan nga naman inilagyan ito ng mga munggo beans na dinurog. Oo, alam namin yon. Nag-google namin yon. Pero ano nga? Glenn Michael D. Yes, Jesus Jemperly. Ano kala mo? Ako ba? Naka-lipstick, Jesus. No! For the bad. Hindi magugustuhan ng mga cardinal. Oy, nako, nakakaloka. Ano nga pagkakaiba noon? Seryoso. Ang pagkakaiba nga noon ay ang mooncake po ay sineselebrate sa buwan ng Agosto kung saan isinasabay po ito sa Ghost Month. Pagkatapos ng Ghost Month, doon ang celebration ng Mooncake Festival. Ang tikoy naman po ay isinasabay yan na pagluto pag may itlog. Pwede din kahit December. Tara na, chismisa na tayo. Chinese New Year. Yan yun, hindi ba? Tsaka magtikoy kung may pambiling tikoy. Oo, kung wala naman din, wag naman buraot. Oo.
Tsaka Mari, kahit anong malagkit, pwede naman. Kung may Oo. suman, pwede naman. Correct, pwede naman yung ganun. Hindi man specifically kailangan na ano. Pwede naman yung mga sapin-sapin, yung mga kakanin, Oo. yung mga ganyan. Kasi it represents na pagbabind ng family. Yes. Oo, hindi po ako magbabasa ng inyong kapalaran tapos ang ending. Alam niyo yun? Magpapandemya. Ay, no! Hello po. Sa'yo nang galing yan. Wala akong sinabi. Anyways, muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang Tita Cora. At kami ang Maglitas! Woo, woo, woo! Ay, naku, Mare, eto na, hindi nag-bind. Ang alena. Yung dalawa. Sino? Sino ba yung chichika mo? Ay, eto, hindi siya magbabind. Bakit? At mukha daw yata ngayong kine-question na dahil nga sa, alam mo yun, na naudlot na engagement or kasalang naganap. At di ba, samut-sari na yung intriga, samut-sari yung issue. Yes. Pero mukhang ito ay nabigyan ng pagkakataon na alam mo yun, reviewin ng Bureau of Internal Revenue Ay. ang asset daw ni Bea Alonso. Oo, kasi nababanggit, di ba, yung prenup? Diba? At kapag may Tapos prenup, may mga net worth. Oo. Tapos parang kailan lang, I don't know kung totoo nga ito. Yes. Kasi, di ba lumabas doon sa binunyaga Oo. nitong si Sian Gaza Oo. na para bang sinasabi niya na si Bea daw Oo. ay may tinatago pang assets na undeclared sa gobyerno na Oo. hindi niya nababayaran daw ng tax. Tama ba yun? Ayan ang ano, yan ang chika ni Sian chika. Gaza. Diba? Na parang tipong maraming tuloy ang nagtaka na parang tipong, meron bang nakakalusot kay Ma'am Shirley Kwan? Very religious. At Oo. kung alam mo yun, kung magbayad ng mga tax doon sa mga ni Bea is talagang, alam mo yun, on time. Yes. Tapos talagang nagbabayad sila. Pero parang dito sa sinasabi ni Sian Gaza na meron pa bang ibang assets na dapat ay binibuisan na ngayon ay parang hindi dinideclared ni Bea Alonso. Kasi ngayon lumabas lahat Oo. Diba? Dahil lang dito sa isyong naudlot na usapan. Matapos yung mata-mata-matahin ng mga tao yung kapartner, eto naman pala nuknukan na daw ng yaman. Pero yun nga daw, nang sabi May ng mga ilan, undeclared. may mga undeclared assets. Sabi ni Sian Gaza. Mara, ito nakakaloka kasi ang mga napapabalita Sa kaya lang. niya nakuha yung Alam mo naman yun, di ba, Nako, chismoso? Alam mo, dapat, may mabigyan ng ng klarifikasyon niya, lalong-lalo na ng management ni Miss Bea Alonso sa pamumuno po ng kanyang manager na si Miss Shirley Kwan. Ma'am Shirley, kung meron po kayong gustong klaruhin sa mga tao regarding this matter, kasi pinapuputok po nila ang isyong ito na may mga undeclared po kayo. Since ito'y pumutok online at nag-surface na, malamang po yan na hindi po kayo titigilan ng BIR. Oo. Diba? Alam mo naman ang BIR nowadays. Para yung si Kim Atienza. At ang mga ganitong, Matang lawin. Ganon. at ang mga ganitong issue, Mare, may karampatang parusa sa batas, Oo, diba? Kapag hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, pwede Kaya kang nga. ma-tax evasion. Kaya nga, yan, tinatawagan po namin ng pansin ng management, lalong-lalo na sa manager ni Miss Bea na si Shirley Kwan. Ma'am, kung meron po kayo gustong i-clarify regarding this matter na nagsasurface na ngayon, open po ang baklitas for your side or for the side of the story that para maklaro lang din po at medyo mawalan malihis kasi kumbaga parang actually yung pag-udlot ng kasalan na ito is blowing out of proportion already. Yes, actually. Iba-iba na ang kwento. Tapos may kanya-kanya ng sources, may kanya-kanya ng parata. Na para bang tipong ang tanong, kasi diba, of all the people ang nagpaputok si Sian Gaza. Parang ang tanong tuloy ng mga netizen na, alam mo yun, binak to you ng mga netizen na sino na nga ba yung mga na-scam mo before? Actually, nagbabackfire sa kanya yung mga yung mga comments na ng mga tao. Kasi ngayon, para bang sinasabi mo ngayon na si Bea may mga undeclared assets, diba? Diba? Na sana patunayan mo yan na may ebidensya ka talaga na totoo. Dahil alam mo yan, pag yan ay nakarating kay Shirley Kwan, walang inuurungan si Madam Shirley. Actually. Diba? Na nakaka-lurler yun. Ano man nakakaloka dito, Mare, lumabas na din yung dahil nga dito sa napapabalitang prenup agreement. Lumabas na kung magkano yung net worth.
na 1.2 billion daw. Oo, diba? Yung Biati Firma na Oo. na worth 300 million daw kasama diba? na lahat. Na nakakaloka. Ang bilis nila kagad mag-compute. Oo, diba? compute. Kala mo naman may baka sila doon. Kasi if I'm not mistaken, Mare, lumabas sa isang platform ang parang 160 million daw yung halaga ng Biati Firma. Para mga ganon. Is that peso or dollar? Peso. Peso. Syempre hindi natin alam kung magkano pambili ni Bea dun sa bahay niya sa sa Madrid, Spain. Hindi, iba na yun. Kasi malamang doon na siya nagbayad ng may karampatang tax. Oo. Parang si Heart Evangelista, di ba, nang bumili ng property sa Paris. Yes. Di ba, ganun din. May karampatang taxes, pero doon talaga, stricto kasi mas malalaki ang tax. Alam mo, nakakabahala yung ganito, Mare, ha? Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, may kasong na katapat ang mga artista. Lalo ng BIR. Oo, na hindi nagbabayad ng buwis. Diba? Yan dyan sila mainit diba? Maaring nakakaligtas pero dahil sa issue na to, posible na ma-call yung attention nila at alam mo yun, paribisahin lahat. Ano nga ba mga properties under kay Bea Alonso? Di ba yung mga ganong aspeto? Kasi parang wala naman ng kinalaman kung ano yung naipundar. Doon nila nung mga panahon. Kasi for a very long time, alam naman po natin na nag-ilang box office hits pelikula under Star Cinema. Yes. Si Bea Alonso with John Lloyd Cruz. Ilan din ang mga proyekto niya na tinanggap na parang hindi naman po nakakapagtaka kung sakali mabili at ma-acquire man ni Bea ito dahil pinagtrabahuan niya. Yes. Diba yung mga ganong aspeto? Pero para gawin nating issue at para madamay pa at gawin ding national issue, magulat na lang tayo pinatatawag si Bea sa Senado. Alam mo, nakakaloka Mare, na yun, diba? Nakakaloka ang mga hiwalayan ngayon. Laging may karampatang pera. Tignan mo, Katniel. Diba? Nagsulian ng gamit, milyon-milyon din ang halaga. Diba? Ngayon kay Bea, pera na naman. Diba yung mga ganong aspeto? Oo. Tapos, diba, kung hindi pera, isyong kabaklaan. Oo, kabaklaan. Diba? Mangkukulam yung nanay. Talaga ba? Ay, hindi. Ay, sino yung mangkukulam ang nanay? Ay, yung tinawag na witch. Pero may kilala ako sumasakay sa walis. Ay, sinad ko sa'yo. Sabi niya, lilipad na ako. Confirmed. Oh! You're a witch. Ay, hindi. Pero yun na nga, Mare. Nakakalungkot lang kasi di ba sabi ko sa'yo kahapon, itong hiwalayan. Hewa. Oo. Hewa Nino. Hewa ng cake ni Lindsay. Kasi malapit na ang birthday niya. March 1. Oo. Diba? Oh. Itong hiwalayan nitong si Bea Alonso at saka ni Dominic Roque, hindi natatapos yan dito. Di ba? Ang dami na naman madadamay dyan. Correct. Kagaya ng mga nagpo-post ngayon na what if daw si Catherine Bernardo daw at saka si Dominic Roque na lang. Diba? Yung mga ganong aspect. Bakit na naman nadadrag si Catherine? Correct. Nananahimik na nagtatrabaho na ng maayos. Yes. Even si Daniel, diba? Mas nagtatry na lang mag-focus on his work rather than, alam mo, intindihin pa yung mga sasabihin ng tao. Kasi meron silang mga mantra, diba? The reason why siguro both Bea and Dominic Roque na hindi sila nagbibigay ng statement kasi siguro, syempre lumaki na sila sa showbiz. Yes. Na parang sinasabi na lang siguro para sa kanila is andun yung tipong, ay mapapagod din yung mga yan. Titigil din yan. O, diba? Habang kayo ngayon ay nai-stress, saka iisip kung magkano ba talaga ang ari-arian ni Bea Alonso, malay nyo si Bea Alonso ay nagpapaspa. O, diba? Malay nyo naman. Diba? Ano mo yun? Anong tawag Papa-relax. Relax. Yung Papa-hair. steam, gayon. Anong steam? Ano, isda? Sa hair, ganon. Hair spa. Isda. Hindi, yung parang ganon. Hair spa ba ang tawag? Hot oil. Ayun! Very Sarap. 90s. Nagpapa-hot oil. Sa mga parlor. Uso pa ba yun ngayon? Uso pa ba yun? Ewan ko kay Mami Olet kung uso pa ba. Kung na siya ay nagpapa-hot oil or ano na lang. Yung langis kapag mahal na araw. Yung mga natutulog. Oo. Happy more night. Diba? But anyway, Mare. Hi, Mami Olet. Kung asan ka man ngayong bansa, astral travel na siya. Tulog na. Ayan. Kung alam mo, Mare, nakakalungkot kasi nadadrag na ang mga pangalan ng ibang artista. Correct, diba? Nadadamay na sa issue na wala Pera ni ganito, kinalaman. pera ni ganyan. Diba? Nakakalungkot. Siguro tigilan na lang muna natin sa aspeto na yan. Pero gaya ng sinabi ko kanina, hindi ba? Mabibigat na mga akusasyon ang binitawan ni Zian Gasa regarding kay Bea Alonso. Lalo pa sa mga tinatawag niyang undeclared assets.
Oo. Kasi seryosong bagay ito na dapat din na kung meron man ay Oo. dapat dinideklara at binabayaran ng karapatang buwis ito. Oo. Kung saan man nahantong ito, nako, yun ang sinasabi. Ulitin natin, Mare, sa huling pagkakataon. Bukas po ang programa ng Baklitas. Correct. Kung nais pong magbigay ng pahayag ng pamunuan ni Miss Bea Alonso. Correct. Lalong-lalo na ng kanyang manager na si Miss Shirley Kwan. Mama, open po ang Baklitas para po sa inyong istorya. Yesterday, today, and Para tomorrow. maklaruhan na lang din po ang lahat. But Chururu. anyways, sa aming pagbabalik, nako, may kinalaman na naman sa investigasyon ng aming ibabalita kung sino man yan at ano man yan, ay sama-sama natin pakatutukan sa pagbabalik ng dalawang bakla. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman po ang yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas! Woo, woo, woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo!